Bago po sa saksi, mahigit 5,000 stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Christine ayon po sa Philippine Coast Guard. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Saksi, si June Veneracion. Kailangan na po namin rescue yan kasi napakataas lang po ng tubig dito. Ayan, si nanay. Mula gabi hanggang madaling araw, walang patid ang pagpapalikas sa mga binagyong residente sa Lopez, Quezon. May isa pa? Ay, sige, ako nang bahala doon. May sanggol? Hala, sige po, may isang sanggol pa po pala dito. Ang pangalawang bata na na-rescue na ni Kagawad. Oras ang kalaban, lalo't madilim at may banta ng baha. Nanginginig po ako sa takot sa tubig dahil malakas po ang agos. Kaya po ako nanervous naman. Nang lumiwanag, patuloy ang rescue operation. Umabot sa 400 ang mga evacuees sa buong Lopez. Fortunately, sir, wala naman po kaming reported casualties. 12 barangay ang apektado ng baha. Pahupa na rin ang tubig lalo na sa mabababang barangay. Ang tubig po namin ay hanggang dito po. Kagabi po yan. Kagabi po. Ngayon po naman, bago lang na naalis ang tubig, hanggang dito na lang po. Pero ang takot ng mga residente, hindi pa rin humuhupa. Mari pong mamaya po may tubig na naman. Gawa po na hindi pa naman naalis yung ating sama ng panahon. Napuruhan din ng bagyo ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Kabi-kabila ang baha na nagdulot ng mahigit 100 milyong pisong pinsala sa mga taniman at pangisdaan. Dahil dyan, isinailalim ng LGU ang Tagkawayan sa state of calamity. Nasayang din ang mga palay na aanihin na dapat sa bukid na ito sa gumaka matapos padapain ng bagyo. Sa Lokban, nawasak ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyo ang covered court sa Lokban Elementary School. May classroom ding nasira nang mabagsakan ng puno. Maraming gamit ang nasira at nabasa, kaya nananawagan ng tulong ang mga guro. Bahagya namang tinangay ang bus na ito sa San Narciso, Quezon sa tindi ng karagasan ng tubig. Ligtas naman ang driver, konduktor at mga pasahero nito. May ilang pasahero ring stranded kanina sa Batangas Port lalo't bawal ang paglalayag dahil sa lakas ng alon. Pinalipat din ang mga pasahero sa likuran ng terminal building dahil posibleng sa Biyernes o Sabado pa magbabalik normal ang biyahe sa pantalan. Inataasan ng Batangas PDRRMO ang pamunuan ng Batangas Port na hanapan ng matutuluyan ang mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi.